yan, kahit andaran yan ng maghapon, hindi na masasairan yan. Malinaw na kaagad, oh. Itong original ko na pang detect, marami ang nagko-question dito sa welding rod ko na inimbento na kalukuhan daw, hindi daw ito nakakadetect ng tubig. Palagi ito ang gamit ko at hindi ako sumablay dito. Ayan, dumikit sa dito. Ibig sabihin, ang linya ng tubig pahaba na ganun, diretso. May clamp pa tayo para patungan ng pabigat. Pag hindi talian dito, dito siya tutungtong. Kasi may mga pagkakataon na hindi kailangan talian at nakapatong lang siya. Hello, good morning mga kadiskarte. Isa na namang mapagpalang araw ang ibinigay sa atin. At ngayong umaga ay magbabaon na naman ako ng tubo ng tubig. Sundan nyo ako at samahan para matunghayan nyo kung paano ko gawin ang pagbaon ng tubo na PVC. Para karagdagang kalaman para sa mga gustong matuto at makatulong ako sa inyo kung paano ang mabilis ng pagbaon ng tubo na PVC. Ayan, good morning mga kadiskarte. Nandito na ako sa lugar na pagbabaunan ko ng tubo. Ayan, lugar ito ng anak kong arkitek. Ayan. Ito yung kanyang pwesto. Bali, dito niya ipapabaon itong tubo na PVC na didos. At ito naman yung straw, pinaka-straw. 1 1/4 yung kakabitan ng Jetmatic. Bali, ang gusto nga mangyari dito sa lugar na to, malapit lang sa kalsada. Dito niya ibabaon yung tubo at ang una kong gagawin ngayon ay hanapan ko siya ng balong o bukal ng tubig. Kasi dito tatayuan niya ng bahay. Kaya gusto nyo mangyari dito sa lugar na to, kung makakahanap tayo ng source ng tubig, dito tayo. Kung saan banda dito, pagagapangin na lang yung tubo papunta dun sa gusto niyang paglalagyan ng Jetmatic o motor ng tubig. Itong original ko na pang detect, marami ang nagko-question dito sa welding rod ko na inimbento na kalukuhan daw, hindi daw ito nakakadetect ng tubig. Ngayon, palagi ito ang gamit ko at hindi ako sumablay dito. Pero marami pa rin ang nagko-comment. Ayan, nagdikit dito. Dito sa lugar na to, nagdikit. Babalik ako dito. Ayan, dumikit sa dito. Ibig sabihin, ang linya ng tubig, pahaba na ganun. Diretso. Kasi, pagpa-cross doon, mayroon. Pagpa-cross dito, mayroon. Kahit dito, mayroon yan, pagpa-cross. Ayan. Dito ang source, diretso. Ayan, bali ito na yung ating setup ng ating water pump.
Itong kulay orange, yan ang ihigop ng tubig dito sa stakan ng tubig ng pang-prime. Ito namang puti, ito yung kakabitan ng ating panghukay ng tubo, na dito naman siya nakatusok. Ngayon pag nag-operate na yan, bubugahan dito ng tubig, tapos babalik dito, papasok na naman dito, higupin na naman ng water pump, ibubugan na naman dito, papunta dito sa ilalim. Kaya ang tubig nito palit-palit lang, balik-balik lang hanggang sa mahukay na yung ilalim. Okay, so bye-bye lang para sa karagdagang kalaman. Ayan, bali itong panghukay natin, papasok na natin dito. Tapos may pabigat tayo. Ito natin ilalagay. Yan na siya. Yung kulay puti na hose, yun ang magbubuga ng tubig papunta sa taas at bababa yan para maghukay. Ayan, tulad ng pinaliwanag ko kanina. Yan, may tali tayo. Ang tali sa ating pabigat. Taas natin dito. May lampa tayo para patungan ng pabigat. Pag hindi talian dito, dito siya tutungtong para pabigat din siya. Isa. Kasi may mga pagkakataon na hindi kailangan talian at nakapatong lang siya. Pag nagbubumba tayo, pagpalabas ng bato, kailangan nakapatong lang. Kasi hindi maangat ang barena pagka may tali.
Yan, mga kadiskarte, naibaon na namin yung isang tubo. Bali, nagdugtong ako ng 3 feet kasi para madagdagan yung lalim. Kung tutusin balong na to, kasi mababaw lang ang balong dito sa amin, kaya para lumalim-lalim ang tubig, nagdugtong ako. Ito uli yung ibabaw ko. Yan, nagdugtong tayo ng tubo. Mahaba na ito. Pantay mo lang ha, huwag mo lampas. Yan, malaking tulong ito, pagbaba. Yan, bali nagdugtong tayo ng straw kasi nagdagdag tayo ng casing, kailangan magdagdag ng straw. Ngayon magpapahigop na tayo, tingnan natin kung gaano kalakas yung tubig niya. Ayan, mga kadiskarte, nakabit na natin yung panghigop. Magtitesting tayo, magpahigop kung okay na yung tubig kasi na ibaon na ng lahat ng pati dunugtong namin, nabaon na. Fire! So, malabo pa. So, yan ang may-ari. Yan ang nagpapabaw ng tubo. Architect yan, architect. Pinahelper ko muna dito. Pinahelper ko muna ang aking architect. Wala akong helper. Ayan. Ang ganda ng tubig. Yan ang kaibahan ng pinupukpok ang tubo. At saka GI. Kasi hindi nila malimasan ng ganyan. Basta iiwan na lang nila, bahala na ang may-ari magbinumba doon sa jetmatic. Pawasin ang buhangin. Grabe kalakas ng tubig, oh. Anong puno? Galing. Yan. Yung klase na yan, kahit andaran yan ng maghapon, hindi na masasairan yan. Malinaw na kaagad, oh.
Ganda. Success, mga kadiskarte. Para sa mga nagtatanong dyan kung taga saan ako, kasi maraming nagme-message, hindi nila alam kung saan ang lugar ko. Dito lang ako sa San Jose Occidental, Mindoro. Baka gusto nyong magpabaon ng tubo na PVC ang ating casing para iwas kalawang. Alamin nyo lang yung aking FB page. Message na lang kayo sa akin. Okay mga kadiskarte, hanggang dito na lang muna tayo at pagpalain tayo ng kung may kapal. Dahil tagumpay na naman ang ating ginawa. Napakaganda ng tubig. Kuwan lang yan, 13 feet lang yan ang lalim. Kasi dito sa amin kahit sa 10 feet may balong na at maganda ang tubig.